Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Raquel. Ang karanasan ko na ibabahagi sa inyo ay nangyari noong kadalagahan ko pa lang. Dekada 90. 19 na taong gulang ako noon. Late akong nakapag-aral ng kolehiyo kaya sa mga panahong yon ay nasa second year college ako sa isang prestihiyosong paaralan sa may Bacolod. At dito nangyari ang kabuuan ng kwento. Taga-Guimaras ako, pero napadako sa may Bacolod dahil doon ko ginusto mag-aral at naroroon din ang nanay ko. Bali ng mga panahon na ito ay hihiwalay sila ng aking ama. May kanya-kanya na sila mga pamilya. Anak ako sa pagkadalaga at ang nagpalaki sa akin ay ang mga abuelo ko sa parte ng tatay. Pero hindi naman nagkulang si nanay sa akin kasi nga siya yung sumusustento. Yung tatay ko ay hindi man lang ako dinadalaw. Siya pa yung umako sa responsibilidad na palakihin ako pero hindi nangyari. Sa may singlangang parte ng Bacolod ako noon nananahan at gaya ng sinabi ko, kasama ko ang nanay ko at ang pamilya niya. May 2 kapatid ako sa nanay, mga babae. Mababait naman sila sa akin, magalang at talagang tinitingala akong panganay. Ang hindi ko lang talaga gusto sa lugar na yun maraming mga pasaway. Lalo na't usong-uso noon yung mga grupo-grupo. Natatakot nga ako na kapag umuwi ako galing eskwelahan, imbis na makatipid dahil nga malalakad lang ang mula doon sa paaralan hanggang sa amin, sumasakay pa ako. Bastos yung mga tambay nun. Usap-usapan na may sinasandalan umano ang mga ito. Ayon sa narinig ko, galing umano sa piitan buhat ng nakapatay. Tapos ngayon ay naging asset ito ng kinauukulan. Hindi ako sigurado gawa ng hanggang sa kwento lamang yon. Naging impluwensya ito ng mga tambay doon na para bang pinuno nila. Nakita ko na nasa edad 30 mahigit. Ang daming patik o tattoo sa katawan. Bukod pa dyan ay may humahawak din ditong isang kilalang personalidad. Politiko. Natatakot nga ako kapag mapapadaan ako sa lugar kung saan naroroon ito. Pangalanan natin itong Randon. Gayunpaman, bagamat may ganon hindi ako gaanong nagpapaapekto. Patuloy lamang sa pag-aaral. Hanggang sa isang hapon, naisama ako sa naging close kong kamag-aral dahil nga sa kaarawan ng kapatid nito. May nangyari nun. Doon lang malapit sa may puslitan ng mga pasaway ang lugar ng kaklase kong pangalanan na lamang nating Freya. Ginabi kaya inihatid ako noon ni Freya patungo lamang sa may sakay ng tricycle. Huwag daw ako maglakad kasi nga baka makaisip ng kalokohan ng mga tambay. Ang problema noon nang makarating sa paradahan, wala pang nakatokang masasakyan kaagad at iniwan na ako doon ni Freya. May napadaang tricycle kaso nang parahin ko ito sabi naman, gagarahin na raw. Napamura talaga ako lalo na't may lumapit pa doong isang lalaki. Halata sa itsura na balasubas. Tumabi pa yon sa kung saan ako nakatayo at para bang may gagawing hindi maganda. Mahaba ang buhok noon, tapos amoy kilikili ito at sigarilyo. Hanggang sa nagsalita ito na kilala niya daw ako. Bakit daw ako sasakay gayong malapit lang naman daw ang amin? Kung gusto ko umano, ihahatid niya ako. Sabi ko wag na lang. Alam ko kung saan ako nakatira at hindi na kailangang ihatid pa. Nainsulto siguro yun sa pagsasalita kong ito kung kaya hinawakan ako sa kamay ng pagkahigpit-higpit at pinandilatan ako ng mga mata. May dumating na isa pang lalaki pero hindi ito tambay. Kilala ko ito sa mukha pero hindi ko kilala yung pangalan niya. Nag-aaral din ito sa kung saan ako nag-aaral noon. Pero sa kabila ng lahat, hindi tumigil itong bastos na nakahawak sa kamay ko. Hanggang sa nagsalita yung lalaki. Nakatingin lamang siya sa malayo at ito ang namutawi sa bibig niya. Pre, bitawan mo yung babae. Kapag hindi mo binitawan yan, mayayari ka talaga. Binitawan naman ako nitong tambay. Lumapit sa estudyanteng katulad ko.
nakipagtitigan dito. Kinakabahan ako gawa ng baka magkagulo na. Hindi natitinag itong estudyante. Nga pala, pangalanan natin silang Trensal. Ito yung estudyante. Habang yung isa naman na tambay na may mahabang buhok. Ronnie. Sinabi ni Trensal na umalis sumano ito kung hindi ay sisipain niya. Hindi daw siya natatakot dito. Angas mo, boy ah. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatulan sa ngayon. Tandaan mo, dito ka lagi sumasakay ah. Ingat ka. Sabat naman ni Ronnie. Umalis na yon. Para bang nabahag. Mantakin yung pwede niya namang palagan itong estudyante. Pasaway nga, di ba? Pero umatras yon. At sa pakiwari ko, sa susunod ay may kasama na ito. Tinanong naman ako ni Trensal kung ayos lamang ba ako. Mabuti daw at dumating siya. Sabay sabi nito na parang namumukhaan niya ako noon. Sabi ko naman ay ganoon din ako. Namumukhaan siya at alam kong estudyante ito sa kaparehong paaralan kung saan ako nag-aaral. Nagpakilala ako. Ganon din siya. 4th year college si Trensal. Regular student. Graduate na sana ito pero may mga iniwang subjects base sa curriculum. May sakit kasi ang nanay niya at kinakailangan niyang maglaan ng oras dito. Kaya yon, nagkapalta siya ng ilang mga subject. Isa pa ay sumasideline din daw siya para naman makabili ng gamot. Sabi ko mabait siyang anak. Pero yun pa lang ang mga sandaling nakasabay ko talaga siya sa pag-aantay ng sasakyan. Malapit na mag-alas 9 nun. Sa kabila ng lahat, kapag nagkikita kami sa eskwelahan, doon ko na siya sinimulang batiin. Isa lang pala yung subject na yung Monday at Thursday. Hanggang sa umabot na sa puntong nagkayayaan kami ng gala nun. Lunes yun kasi nga gusto ko sa araw na yun at saktong pauwi na rin siya. Lakad-lakad lang kami sa pasilyo sa kabaan ng highway tapos sa unahan may parke. At hindi ko alam, Sir Seth, nagkataon namang naroroon ang grupo nila Ronnie. Sabi ko talaga kay Trensal na wag na lamang kami doon pero ang sabi nito ay wag daw ako matakot. Kapag natakot umano kami, mas gaganahan umano mga ito. Bumuntong hininga ako sabay hawak sa bisig niya at napatingin talaga ito sa akin. Itong pagtitig pa niya, kakaiba eh. Nagtungo kami noon sa nagtitinda ng fishball at kikiam. Nasa may papasok ng parke na ito. Umupo kami sa likod lang ng tindahang yon para hintayin ng pinaluluto. Lumapit itong si Ronnie. At ganoon na lang ang panlalaki ng mga kamata ko kasi nga kasama niya si Randon. Bumili sila ng sigarilyo sa nagtitinda ng fishball doon. Kitang-kita ko talaga na nakatitig ito sa amin. Hanggang sa kinalabit niya si Randon. Tumitig ito sa amin. Nag-uusap sila pero hindi ko marinig. Pero sa mga sandaling ito, sinisiko ko na si Trensal. Alam niyo bang napakakalmado lang ni Trensal? Wari ko, hindi pa rin siya natitinag dito sa galing sa piitan na si Randon eh. Malaking tao din si Randon at gaya ng sinabi ko, maraming tattoo sa katawan. Hanggang sa tumabi na ito sa amin at pabor pa yun kay Trensal. Naninigarilyo ang dalawa at ang buga ng usok ay patungo sa amin. Sinita ito ni Trensal na hindi maganda ang ginagawa nila. Kung gusto nilang manigarilyo ay ayos lang. Pero yung pagbuga ng usok patungo sa amin, parang pambabastos na. Sinabihan pa ito ni Trensal na umalis na. Kitang-kikat ako na parang nabigla si Randon. Pero bigla itong sumagot ng ayon daw umano dito sa kasama niya. Dito kay Ronnie, maangas daw itong si Trensal. Ayaw na ayaw umano ni Randon sa lahat ay umayabang. Sabay tanong dito kay Trensal kung kilala niya ba umano itong si Randon. Ako pang nagmukhang maangas ah. Sa tono ng pananalita mo parang tagapatino ka ng mga pasaway. Dito ay kinuwento ni Trensal kung ano ang nangyari, kung paano ako bastusin ng Ronnie. Marami pa siyang sinabi na talagang hindi siya natitinag sa dalawa. Ultimo itong si Randon para bang nabigla. Napatitig pa siya sa kasama niyang si Ronnie.
Nagsalita ulit si Trensal at ang sabi pa nito ay bibilang siya ng hanggang 10 at kapag hindi raw pinatino ni Randon itong si Ronnie, siyang magpapatino. Bakit ako, Randon? Idol kita eh. Tapos bakit parang ang sama ng titig mo sa akin? Sabi ni Ronnie noon. Tinitigan kasi ito ng masama ni Randon na parabang nabaliktad na noong sitwasyon. Pinaalis ni Randon si Ronnie at pagkaalis naman ni Ronnie, nagwika si Randon ng, "Gusto ko yung tono ng pananalita mo. Naangasan ako pero nasa tama. Pero wag mo ang pagsasabihan na. Kilala mo ako. Kilala mo kung sino kausap ko. Tandaan mo dong, sa ngayon okay tayo pero sa susunod kapag nagkataon na nagkamali ka, yayariin kita. Huwag kang mangako. Baka kapag nagkita tayo sa susunod wala ka namang gagawin. Hindi kita kilala, pero wala akong paki sa'yo. Pwede bang umalis ka dyan? Wala kang respeto. May kasama akong babae." Tumatango-tango si Randon. Dumura ito sa giliran at bako umalis ay sinabing tatandaan niya raw maigi ang pagmumukha ni Trensal. Pagkaalis noon ay parabang nabunutan ako ng napakalaking pako sa dibdib ko. Kala ko na naman magkakagulo. Ultimong si Randon hindi natitinag dito kay Trensal eh. Batid ko pang tila may nakasuksok na barilyon sa may likuran. May nakaumbok kasi nung tumalikod at tumalis na. Samantala, pangiti-ngiti naman si Trensal. Parang walang nangyari. Sabi pa nito sa akin, luto na raw ang pinaluluto namin. Kukunin niya na lamang at huwag daw kung aalis sa pwesto ko. Tingnan ko daw sa unahan at naroroon ang grupo nila Ronnie at naroroon din si Randon. Ay na naman. Tantahin niyong kalmadong-kalmado pa rin itong si Trensal. Hindi siya nakalingon doon sa kung saan naroroon ang mga pasaway at ang isang kriminal. Pero alam na alam niya na tila ba sinisipat niya lang ang mga ito. Yung matandang tendero animoy na bilib din kay Trensal kasi nga nagwika ito ng, "Ngayon lang ako nakatagpo ng isang katulad mo dong Kayang makipagsagutan dun sa mga tambay na yun. At nandyan pa talaga yung kinakatatakutan dito. Hitman yan. Hawak yan ng politiko. Walang ya, parang nabahag sa'yo Ganyan dapat yung mga tao dito para hindi na umabuso yung mga yan Ibang klase ka. Iuusog ko na nga sana itong dipadyak kong tindahan kasi akala ko magkakagulo kayo dyan." Wala po manong. Kung karanasan lang kahit dulo ng daliri ko, hindi pa yan makakapantay sa pinagdaanan ko. Sabi ni Trensal. Napatulala ako doon sa mga sinabi ni Trensal sa tindero. Sa pagkakaintindi ko, mas may karanasan pa ito kesa sa kriminal na yon. Hindi ko alam kung ganoon lang ba talaga siya o nananakot lang. Malayo naman kasi sa isang bastardo ang itsura niya. Maayos kumilos, alam yung ginagawa. Pahimutan ko sa Bisaya pa. Nang papauwi na kami ay sinasabi ko noon kay Trensal na may sumusunod. Sinundan kasi, pero hindi kumikibo. Wari ko si Ronnie. Yung isa medyo may kalakihan din ng katawan pero wala doon si Randon. Naisip ko tuloy na dapat pala sumakay na lamang kami. Ginusto ko kasi nung maglakad kasi wala lang para makapagliwaliw. Tinanong ko yung binata kung anong gagawin namin. Hindi kasi ito kumikibo. Kinakabahan ako. Nasa mahabang pasilyo kami noon. Ang gilid ay pader at sa kabila naman ni kalsada. Sidewalk ito at walang kabahay-bahay dito. Malayo pa ng konti. Kinurot ko na talaga si Trensal tapos nagsalita na siya. Sabi nito ay huwag umanong isipin ang mga ganon kapag kasama ko siya. Kapag iba ay pwede pa umano akong matakot nun. Pero kapag siya, walang dapat ipag-alala. Kung may gagawin man umano mga ito, naghahanap lamang sila ng sakit ng katawan. Napapaluwa na ako sa kaba nun, pero sobrang tapang ng binatang ito. Para bang maibubuga talaga. Hindi bumibilis ng lakad Hanggang sa nakasabayan na talaga namin si Ronnie at ang kasama nitong may kalakihan ng katawan at matangkad. Ano bang sabi ko kanina? Malinaw naman siguro yun, di ba? Papatinuin ko kayo. Umalis ka na kanina. Pero tinutulak mo lang yung sarili mo sa kapahamakan ngayon.
wika ni Trensal. Inambahan ng pagsuntok si Trensal noon ni Ronnie pero sa maniwala man kayo at sa hindi. Sinipa ito ng binata. Dahilan naman para ito ay tumilapon at kamuntikan pang masagasaan ng jeep noon. Doon kasi patungo sa kalsada eh. Ang lakas ni Trensal. May mga 3 dipa din yung pinagbagsakan ni Ronnie. Habang itong isa naman ay dinakma si Trensal sa may damit niya sa batok. Tapos sinuntok ang tagiliran. Tinamaan si Trensal pero hindi ko man lang narinig na nasaktan. Pumihit siya noon at kwinelyuhan ng lalaki, sabay tulay sa pader at inipit ang leeg ng siko. Rinig ko ang pag-atungal nito na parabang hindi makahinga. Hilik na atungal yon. Tinitigan ni Trensal ng mata sa mata. Ang lapit na mga mukha nila, pero angat ang tindig nitong iniipit niya ng siko. Kung ako sa'yo, dalin mo sa ospital yung kasama mo dahil napila yan. Huwag mo nang tangkain na magaya pa sa kanya dahil walang makakapagdala sa inyong dalawa sa ospital. Maliwanag ba? Sabi ni Trensal. Pumapalag pa yung lalaki pero tinuhod ito ng binata. Hanggang sa bumigay ito at napaluhod na. Muling nagsalita si Trensal. Pero ang pinagtataka ko, iba ang boses na lumalabas sa kanya. Para bang tumigas ang boses noon na hindi kumawari kung paus ba. Sabi ni Trensal ay huwag daw siyang pipilitin. Yun palang umano ang ginagawa niya. At pakisabi sa mga kasama niya na tambay na magtino sila. At yung Randon, magbagong buhay na. Maya-maya inaya na ako ni Trensal na umalis. Napapalingon ako sa likod. Si Ronnie ay nakatagilid sa may kalsada. Hindi makabangon. Para bang totoong napilayan ito. Pumara ng tricycle yung malaking lalaki at sinakay si Ronnie. Dadalhin sa pagamutan yon. Sinabi ko talaga ito kay Trensal at alam niyo ba kung ano ang naging tugon niya? Huwag mong isipin yung mga yan. Ilayo mo yung mga walang kwenta mga tao yan sa isip mo. Nagiging dahilan lang yan para maapektuhan yung mga kinikilos mo sa araw-araw. Tinanong ko si Trensal kung ano ba talaga siya. Bakit napakalakas niya? Bakit biyasa siya sa pakikipagbuno? Parang nasa pelikula kami nun. Sinabi nito na estudyante lamang siya. Hindi siya biyasa. Sadyang hindi lang daw siya takot sa mga ganon kapag nakakapag-isip siya ng tama. Inalok niya ako na ihahatid niya ako ng pauwi sa amin. Tumango ako noon pagkatapos makapagbuntong hininga. Ubus na yung bilib ko sa kanya eh. Biro niyo ba naman gaya ng sinabi ko, siya lang atang hindi natitinag sa mga tambay doon. Nalaman ko kung saan siya nakatira, sa may bukid banda. Pero hindi pa ako nakapunta doon. Ang kasama lamang daw niya ay ang nanay niya. Yung paghatid niya noon ay ipinakilala ko siya sa nanay ko at sa stepfather ko. Maging sa mga kapatid ko sa mother side. Hindi mahihain si Trensal, magalang at mabuting kausap. Seryoso at mapagkakatiwalaan. Umuwi ito, hinatid ko sa may gate at sinabi kong ako naman ang ipakilala niya sa nanay niya. Medyo makapal ang mukha ko nun. Ngumiti lang ito at sinabing kapag nabigyan daw ng pagkakataon. Kinabukasan, biglang sinabi ni Trensal sa akin nung nasa eskwelahan kami na kapag umuwi daw ako ay ihahatid niya ako muli. Nagtaka ako nun. Paano ba naman kasi para bang nag-aalala siya? Tsaka walang schedule siya sa mga oras na ito. Gabi pa yung klase niya eh. Hapon yun. Mga 2:00 pa lang ata. Sabi ko naman aantayin ko pa siya pagkatapos ng klase niya, di ba ihahatid ako. Kinakailangan kong hantayin. Ang sabi nito ay hindi raw. Hindi daw muna siya papasok gawa ng importanteng maihatid niya daw ako nun. Lalabas ako ng 5:30. Klase niya ng 6:00 pero ipagpapaliban niya muna ito. Takang-taka ako nun. Tinanong ko kung bakit pero sinabi niya lang na pumasok muna ako. Sasabihin niya mamaya kapag umuwi na kami. Tsaka wag daw ako mag-isip masyado. Pumasok na ako at pagkalingon ko sa kanya sa may hallway. Wala na ito doon. Sinilip ko sa pinto pero wala talaga. Na siya namang nagpagulo lalo sa isip ko. Dapat ay makikita ko pa ito kapag umalis.
Mahaba kasi yung pasilyo at ang bawat gilid, mga silid na eh. Hindi ko maiwasan na mag-isip talaga ng kung ano masama. Kitang-kita sa reaksyon niya at unang beses ko itong nakita sa kanya. Kumbaga kung dating kalmado, parang balisa na. Pagkalabas ko ay hinahagilap ko siya noon. Hanggang sa nakarating ako malapit sa gym. Dito na niya ako sinalubong. Kagad naman akong nagtanong sa kung bakit nawala na lang siya bigla. Tiningnan ko kasi siya nung nasa loob na ako ng room pero ngumiti lamang ito at sabi niya baka hindi ko lang daw napansin. Naglalakad lang naman siya patungo na sa may mga benches noon. Tinanong ko kung pwede ko bang malaman kung anong problema. Bakit kinakailangan pa niyang lumiban at tunahin yung paghahatid sa akin noon? Dito niya na sinabi Sir Seth ang dahilan at labis akong nahintakutan noon. Meron umanong banta. Hindi daw ito kagaya ng pambabastos ng mga tambay. Itong si Randon ay isasama daw si Trensal sa itutumba niya. Humingi umano ng pahintulot sa amo nito. At dahil ako ang ugat ng lahat, baka madamay umano ako noon. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman. Kung isa ba siyang espiya. Ang sabi niya ay hindi umano. Meron daw siyang bagay na nasa kanya na mahirap ipaliwanag. Kaya niya umanong malaman ang mga mangyari, lalo na kapag pinaglaanan niya ito ng oras noon. Walang ibang pumasok sa isipan ko kung hindi may kakaiba dito kay Trensal. Diretsahan kong tinanong sa kanya kung ano ito. Sabi ko mangkukulam ba siya, manghuhula. Pero umiling yon. Ang sagot niya, higit pa umano doon. Hindi ko na daw dapat itong malaman. Pagkatapos magsalita ay inaya niya na ako na ihahatid niya ako noon. Huwag daw akong matataranta kung sakaling may sigalot. Naroroon lamang daw siya sa tabi ko. Walang dapat ipag-alala. Maglalakad lang daw kami kasi nga iniisip ng titira sa kanya na sasakay at naniniwala siyang nag-aabang ang mga ito sa paradahan banda. Kapag nakarating na malapit doon, liliko daw kami sa may tubuhan. May daanan namang iba pero medyo malayo ng konti. Pero mas maganda doon gawa ng kapag sumunod yung mga nagbabanta. Alam niya nang gagawin. Malaya siyang makakagalaw ng hindi nag-aalinlangan. Dito ko napagtanto, Sir Seth, na mag-iiba kami ng daan hindi para umiwas. Kung hindi sinadya talaga ni Trensal ito para sumunod ang mga yon at may gagawin din siyang hindi maganda. Kinakabahan na ako kung ano-ano nang pumapasok sa isipan ko. Hindi ako mapakali, pero nabaling kagad ang kaba ko noon. Naramdaman kong pinoprotektahan talaga ako nito. Maigpit yung pagkakahawak niya. Kung saan siya dadaan ay hindi ako binibitawan. Siyempre kinilig ako noon. Nakikita ko na yung paradahan. Sa tapat naroroon ang ilang mga tambay. Wala si Ronnie at yung malaking lalaki. Nasa ospital pa siguro. Hanggang sa kumabig na sa may likuan. Kanto ito na may magkakasunod na tindahan tapos sa dulo. May parting tubuhan pero namamayani ang mga kahoy. Iikot pa kami doon bago pa makarating sa amin. Gabi na, mga 6:00 na ata. Kukonti na lamang talagang liwanag noon, kumbaga takip silim na, pero may ilaw naman. Panay sipat ako sa may likuran kasi nga baka may sumunod. Hanggang sa noong huling sipat ko ay may tumatakbo na parabang ito na ang mga yon. Kinakalabit ko si Trensal at ang sabi nito ay mauna na ako. Antayin ko umano siya sa may tindahan. May tindahan doon banda sa pupunta namin. Pero malayo pa banda. Umiling ako, sabi ko hindi pwede. Hindi ko siya iiwan dahil hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Mas mabuti nang naroroon ako para kahit papano mag-alangan ang mga habol sa amin dahil may babae. Tinitigan niya ako sa mata. Sabi niya kung ano man daw ang makikita ko. Sana ay walang magbago at sana'y maging magkaibigan pa rin kami sa kabila nun.
Matapos lamang itong makapagsalita ay humarap ito sa mga paparating. 3 ang mga ito. Pagkahinto nila mga ilang dipa na lang, humahangos at nagmumura. Sinabi ng medyo mataba na ihanda daw namin ang sarili namin kasi gaganti sila. Sa gawing yun ay hindi pa ako nakakarating sa tubuhan. Sa unahan lamang ito ng kabahayan. Ang bawat gilid daw talahib at mga baging. Sa gasgas na boses ay nagsalita si Trensal. Bakit daw hindi kasama ng mga ito si Randon? Kulang pa umano ang 3 para sa kanya. Kahit 10 pa daw ang mga ito, wala silang kalaban-laban. Kung may awa kayo sa sarili nyo at gusto nyo mabuhay pa ng matagal, pakinggan nyo ang sasabihin ko. Tigilan nyo na kami. Hayaan nyo kami. Magbagong buhay na kayo. Sabi ni Trensal. Bumibigat ang boses niya. Hanggang sa ganoon na lamang ang gulat ko nang mapansin ko yung mga daliri niya na parabang humahaba. Rinig ko pa ang parang nagkakanda bali-baling buto. Lumagutok eh. Paglingon sa akin ni Trensal ay napatakip ako ng bibig nun. Maitim na ang mga mata niya. Umusli yung mga pisngi. Pumangit. Wala nang ibang pumapasok sa isip ko kung hindi aswang ito. Nang makita ng mga kalalakihan ang itsura ni Trensal pagkaharap nito sa kanila, tila ba natakot ang mga ito? Nagkahawakan ng kamay. Tatakbo sana ang isa pero napakabilis ni Trensal. Naabutan niya ito at ibinalibag lang sa may talahiban. Sinampal niya yung medyo mataba, habang yung isa pa ay nahawakan yon at ibinalibag din sa may damuhan. Umiiyak itong mataba, nagmamakaawa. Tinitigan lamang ito ni Trensal. Nilapitan at inilapit din ang mukha niya dito. Alam niyo, para bang pumutok yung kaugatin sa utak ng mataba eh. Kasi parang nabaliw eh. Gumapang-gapang yun na parang baliw. Umikot-ikot sa daanan. Tumawa-tawa yun. Kuskus sa ulo na animoy sobrang kate. Iniwan yun ni Trensal. Itong 2 nabalibag sa damuhan ay pinuntahan niya. Tanging pag-atungan lamang ang narinig ko dito. Lumabas si Trensal at sinabing umalis na daw kami. Nasaan yung tao siya pero duguan ito, mula braso hanggang balikat. Nabasa din ng dugo ang kamay ko nang humawak siya sa akin. Sa isip-isip ko, hindi kaya pinatay ni Trensal yung 2. Pero hindi ako nabahala kasi wala namang nakakita. Tsaka isang matabay na baliw na talaga yon. Kahit nga noong tanungin ko si Trensal kung bakit hindi niya tinuluyan ng mataba, sabi niya patay na raw gawa ng pumanaw na yung katinuan nito. Sino ba namang hindi mababaliw sa ginawa niya? Nang malapit sa crossing kung saan naman kapag tumawid ng kalsada ay papasok na patungo sa lugar namin, nakaikot na kami sa mahabang daan na ito at nakarating na sa highway. Pero naroroon si Randon sa may kabilang parte. Hindi ako natakot sa presensya nito. Wala na akong takot sa kanya dahil alam ko na madali lang para kay Trensal yun. Sinabi ko lamang noon nagigilid ako sa isang banda. Tumango siya. Magkakahiwalay na kami ng tumawid ng kalsada. Dumiretso ka siya kay Randon. Akala ko magaan yung aswang pero hindi. Nakipagtitigan siya kay Randon. Mga 1 dipa ang layo nito. Nasa may kamalig ako banda, sa sirang kamalig. Alam mo ba kung bakit ako naririto? Tanong ni Randon. Huwag mo nang sabihin yan. Alam ko nang itutumba mo ako. Pero alam mo ba kung kaninong dugo itong nasa kamay ko? Dugo ng mga alipores mo. Ubus na sila. May naiwang na isa pero baliw. Hindi ko naman alam kung bakit nabaliw eh. Problema yung dulot mo sa lugar na ito, Randon. Natatakot sa iyo mga tao. Kinikilala kang nakapatay na, pero alam mo bang kalingkingan lang niyang bilang ng napatay mo sa mga napatay ko? At lahat ng pinatay ko katulad ng mga alipores mo. Katulad mo. Bumunot ka na ng baril, sabi ni Trensal. Para bang nabanas itong si Randon. Hindi bubunot ng baril bagkus sinabi nito na suntukan daw hanggang sa kung sino ang mamamatay. Matagal yun. Parang ayaw ko ng ganun. Yung mabilisan yung gusto ko.
ganito oh. Pagkatapos magsalita ni Trenzal ay sinunggaban niya si Randon. Kinalmot niya ito sa leeg. Napahawak naman sa leeg itong lalaki. Sumuray at umungol dun sa gilid. Tinawag ako ni Trenzal at sinabi nito na itatapon niya lang sa malayo ang katawan nito at magkita na lamang daw kami. Hindi na ako nagsalita. Tumango lang ako, naglakad pa uwi nun. Dire-diretso. Ginuyod naman niya si Randon. Hindi ko alam kung saan niya dadalhin. Ang kinaganda nun ay wala talagang nakakita. Mabilis ang pangyayari. May mga bahay doon pero malinaw na walang nakapansin. Pagkarating ko sa bahay, nagtanong pa si nanay kung bakit ako natagalan. Sabi ko may pinunta lang saglit. Tinabunan ko lang ng tawil ko ang mantsa ng dugo sa balikat ko. Nasagi kasi ako noon ni Trenzal eh. Kinabukasan ay may kumalat kaagad yung balitang may mga patay na tagpuan. Tapos yung kasama ng mga patay, hindi makausap ng matino. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nagkalapit kami ni Trenzal. Dinala niya ako sa kanila. Malaki yung bahay. Kala ko naghihirap sa buhay kasi nga sinabi naman niya na nagsa-sideline siya para may pangtostos. May kaya, may katiwala. Nanay niya na lamang ang pamilya niya. Ipinakilala ko dito. Hindi aswang ang nanay ni Trenzal. Ang tatay niya lang aswang at namatay ito dahil sa pagtugis umano sa bantugang aswang na taga Salvador. May kasamang albularyo ang tatay niya. Namatay din yung albularyo na ito. Sa ngayon, magkaibigan pa rin kami ni Trenzal. Akala niya siguro nagkatuluyan kami katulad ng ibang mga kwento, no? Hindi po. Nagkaroon ako ng sariling pamilya. Pero syempre parang si Trenzal yung parang the one that got away. Pero, ewan ko, mas minabuti kong maging magkaibigan kami at ganun din naman siya. Kaysa maging komplikado kaming dalawa sa relasyon namin dahil nga hindi katulad ng ibang nasa kwento nyo. Nagkakatuluyan. Ayaw namin ng komplikadong ganon. Magpaganon pa man ay naging huwarang tao ito. Napakagalang, magaling kausap, mapagmahal at laging nasa tama. Naubos ang mga pasaway sa amin banda nun. May mga natira pero nagpakatino. Nagsimula ito nang napatay talaga si Randon. Ang kriminal na nakatagpo ng katapat.